Pasado alas 11:55 noong February 15, Huwebes ng gabi. Kuha sa CCTV ang babaeng ito na pumasok sa gate ng isang bahay sa Upper General Luna, Baguio City. Dumiretso pa ito sa harap ng pintuan at sinilip kung mayroong tao sa bahay. Maya-maya, pumunta ito sa sampayan at dito kinuha isa-isa ang mga nakasampay na damit at pagkatapos ay sumibat ito. Hindi na lamang pera o mamahaling mga gamit ang ninanakaw ngayon ng mga kawatan dahil sa Baguio City, pati galon ng tubig ninanakaw na rin. Sapul naman ang pangyayari sa CCTV. Matapos ilabas ang balita tungkol sa pagnanakaw ng tubig sa Barangay Campo Filipino, naalarma rito si Tina. Ang babaeng nakunan kasi ng CCTV. Namukhahan nito at siya ring salarin sa pagnanakaw ng kanilang mga sinampay na damit. Lahat po kami kumakain po dito sa loob ng bahay. Ngayon, nung time ko, kasi nireport po ng kasama namin na may pumasok daw po. Nung Wednesday, akala daw po nila ako kasi may color nga po yung hair. Nung time na po na nire-review namin yung CCTV, time na rin po pala yun na naghahakot na rin po siya ng damit. Pagkatapos ng insidente, natakot ito lalo pat mayroon siyang mga anak sa bahay. Nakakatakot po kasi baka budol-budol po eh. Kasi lalo't may bata po kami sa bahay. Baka hindi rin po safe. Kasi baka pabalik-balik po siya, parang alam na po niya yung galawan niya lahat eh. Pero makalipas ang 4 na araw, bumalik muli sa kanilang bahay ang babae. Nahagip ito sa CCTV bandang alas 12 ng gabi at nagmamasid-masid muli kung mayroong tao sa bahay. Maya-maya, kinuha niya naman ang isang damit na nakasampay sa harap ng kanilang pintuan. Pagkatapos nito, sumibat ito muli. Napansin na lang nila Tina na ilan sa kanilang mga damit ang nawawala. Nang i-review ang kuha ng kanilang CCTV, nadiskubre ang ginawang pagnanakaw ng sospek. Lumutang din ang isa pang biktima ng babae. Sa kuha ng CCTV na ito sa boarding house nila alias Beth sa Barangay Upper Bonifacio, makikita ang pagpasok din ng babaeng sospek na may dalang bag. Hindi na nakuhanan pa ang buong pangyayari. Pero ninakaw na pala nito ang isang pares ng sapatos at tsinelas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 piso. So, nagpunta po ako dito para magwalis. Tapos nakita ko, mayroong nakatayong babae po dito sa loob na nakasandal yung kamay niya sa door na nagsusuot ng sapatos. So, ang in-expect ko, bisita ng mga boarders na tita nila. Nag-react ngayon yung mga bata na wala silang bisita at nawawala yung rubber shoes tsaka yung isang tsinelas ng girlfriend ng isang boarder namin. Pero ang mga insidenteng ito, hindi na inire-report ng mga biktima sa Baguio City Police Office. Pero sa kabila nito, hinihikayat pa rin ng BCPO ang mga biktima na i-report ang ganitong mga insidente. Sa mga nabibiktima, it's better na mag-report po kayo sa amin para at least malaman namin na may mga ganyang pangyayari pala at syempre mabigyan ng kaukulang intervention. Pag may mga kahina-hinalang mga tao sa kanilang paligid is i-report na lang nila sa kapulisan and pag sila ay lumalabas sa kanilang mga bahay, siguraduhin ikandado yung kanilang mga pintuan, mga bintana at ganun din kung yung bago sila matulog, mas maganda siguro na mag-install sila ng mga CCTVs para at least nakakatulong yun para ma-identify kung meron mang nagnakaw. Inaalam na ng BCPO ang pagkakakilanlan ng nasabing sospek at kung sangkot din ito sa iba pang insidente ng nakawan sa lungsod. Angel Arquero, RNG News.